Yo, what's up mga kaboss amo? Welcome back sa ating channel. So wala na pong intro. Ngayon po mga kaboss amo ay magi-install po tayo ng GSE loud horn dito po sa Microbike EXU 110. Let's go! Ito po yung kakabitan natin mga kaboss amo. Style XRM na parang Raider na parang FI. Ito po yung lumang busina niya mga kaboss amo. Yung digital horn. So papalitan niya na po kasi po marami daw na naiinis sa kanyang busina. Kasi ito yung pabago-bago ng tunog mga kaboss amo. At ito na nga pala yung ikakabit natin mga kaboss amo. GSE loud horn. So naubos na po yung stock natin. Di bali magre-restock po tayo niyan. May kasama na po yung relay at relay socket. Ito po yung itsura niya mga kaboss amo. Color red siya. Bagay na bagay sa motor. Kasi kulay pula rin siya. Yan mga kaboss amo. 2 piraso po yan. Isang low at isang high. Pag nag-combination na po siya, boom na po yung kakalabasan. May kasama na po yan. Bracket. Heavy duty na bracket. Try po muna natin yung tunog. Tapos ito pa yung isa kaboss amo. Alright kaboss amo, so yun po yung tunog ng ating GSE loud horn. Solid na solid po yan. So una kaboss amo, kailangan po natin alisin yung side pairings na itong motor. Kasi po dito natin ipipwesto yung isang busina. Ayan, alisin lang po natin yan. Ito, alisin na rin po natin to, yung lumang busina niya. Pangit din po ng pagkakapwesto dito eh. Kaya ibahin natin, gagandahan natin ang pwesto. Kasi tumatama daw to sa tapalodo niya. Ayan mga kaboss amo, alisin na natin yan. Ayan, pinapahirapan pa tayo. Pero yan mga kaboss amo, tanggal na siya. Itong isa, alisin na rin natin to. Yan, para gumanda na po ulit yung kanyang itsura. Lakas kasi makabadoy ng itsura nito eh. Dito kasi nakapesto sa may harapan. Tapos kulay puti pa. At eto na kaboss amo. Alisin na natin tong headlight. Yan. Para magkaroon tayo ng access sa mga wirings. Madali lang naman po alisin yung headlight nito eh. Yan. Kasi andito yung mga wirings niya. So ito na yung lumang busina niya. Tabi na natin to. Yung digital horn. Mamaya hanapan natin ng magandang pwestuhan. At eto na kaboss amo, inalis na nga natin ng tuluyan yung kanyang digital horn. Tapos kailangan nating alisin yung stock horn niya. So dito nakapwesto yung stock horn. Then dito ko na rin pinesto yung isang GSE natin. Yan, para tago siya. Ito yung stock na busina kaboss amo, inalis ko dito. Tapos pinalit natin yung GSE. Yan, okay na siya dyan. Maganda na yung pwesto niya. Yan. Dapat mga kaboss amo, hindi siya dumidikit sa ibang parts. Kasi dapat nagbabibrate siya. Yan. Dapat may galaw siya. Para solid yung tunog. Then, ito naman yung isa. Dito ko naman pinesto sa may harapan. Yan. So, inano ko lang siya, binend ko lang yung bracket para medyo tumago siya. Tapos, sinicure ko rin na hindi tatama sa tapalodo pag nagpreno siya. Kasi meron niyang bounce. Then, ito na kaboss amo, yung relay at yung relay socket na gagamitin natin.
Pwede kayong gumamit ng mas magagandang relay katulad ng Bosch, mga ganong klase na relay. Ito kasi Kaboss Amo, free lang siya dito sa relay. Sa relay socket. Ayan, set na kasi yan. Okay din naman tong mga ganitong klaseng relay. Madalas naman ako gumamit ng ganito mga Kaboss Amo. Lalo na kapag walang mabili na Bosch na original. Pangsamantagalan lang to. Yung transparent na relay. Yun o. Ang tigas ilagay ng socket. Diba? Solid. Paglagay pa lang Kaboss Amo, pagpapawisan ka na eh. Pero mas okay yung ganyan kasi hindi siya naglo-lose contact. Yung iba kasing mga relay socket, maluluwag kahit nakalagay na yan. Pero eto, tingnan nyo na mga Kaboss Amo kung gaano kasikip. So yun o, sobrang sikip, hindi ko na nga mailagay. Yan, kailangan natin hawakan yung wire para maisalpak natin. Yan mga Kaboss Amo, gamitan nyo ng konting lakas. At eto na, nasalpak na nga natin siya. Pinagpawisan tayo ng malapot. Ready for wirings na to Kaboss Amo. Ituturo ko sa inyo yung tamang pag-wirings ng mga ganitong klaseng busina. Eto Kaboss Amo, itong kulay dilaw, 85 tsaka number 86 yung dalawang yan. Sila yung trigger. So, ikakabit nyo yan dito sa may stock terminal ng ating busina. Diba, may dalawang terminal yung busina natin na stock. Diyan yung ikakabit yung dalawang dilaw. Ito, yung dalawang dilaw na to. Tapos, etong kulay pula, ito naman yung number 30 sa relay. Ayan o, ibig sabihin yan, mayroon siyang I-terminal. Sa battery siya ikakabit sa may positive. Tapos, gagamit tayo ng fuse na merong 10 amperes. Fuse box pala, sorry. Na merong 10 amperes na fuse. Tapos, dito natin i-connect yan sa battery, sa may positive. Tapos, pag nakabit nyo na yung red wire or yung number 30, dito naman kayo sa dalawang blue. Ito naman yung number 87 ng relay. Kaya dalawa yan kasi i-connect nyo yan sa dalawang busina. Tag-isa sila. Tag-isa sila, hindi sa isang busina, doon nyo na ilalagay yung dalawa. Baka malito kayo. So, yung isang blue, dito, sa busina na to, yung isa naman dun sa isa. Tag-isa sila. Tapos, ito naman yung kasamang terminal para sa negative ng ating busina. Ayan, dito sa tinuturo ko. Dito yung isang block, tapos yung isa naman dito. Yan, tag-isa rin sila. Tapos, i-connect nyo lang sa body ground. Ito, Kaboss Amo, i-connect natin yan sa body ground. Dito na tayo mag-connect sa may ignition coil. Yan, dyan na natin siya isasama mamaya. Or pwede rin naman dito sa may negative ng battery. Bahala na kayo mga Kaboss Amo kung saan nyo trip ilagay. At eto na Kaboss Amo, winirings ko na agad siya. Katulad ng sinabi ko, yung dalawang dilaw dito sa may stock terminal ng ating busina. Kahit magkapalit kayo, okay lang naman yun. 85 tsaka 86 yan. Pag sinundan nyo dun sa may relay. Siya yung trigger, isang positive, isang negative. Napaka-basic lang yan mga Kaboss Amo ha. Madali lang sundan. Tapos, eto naman, yung sinabi ko kanina, yung isang blue dito sa isang busina natin. Number 87 naman yan pag sinundan nyo dun sa may relay. Then, eto naman, nagdugtong tayo ng wire kasi mahaba. Malayo yung isang busina natin. Dito naman natin siya i-connect sa isang terminal mga Kaboss Amo ng isang busina natin. Tapos, pagkatapos nyo dyan, i-connect yung dalawang blue. Dito naman tayo Kaboss Amo sa number 30 ng ating relay. So, katulad ng sabi ko kanina, padaanin nyo sa fuse box. Yan, lagyan nyo ng fuse.
10 ampere or 15 ampere, pwede naman yun. Then, i-connect nyo dito sa may positive ng ating battery. Yan. Naglagay, yung terminal na kanina ay terminal, yun din yung ginamit ko. Okay? Tapos, tulad ng sabi ko kanina, itong black, siya yung ground ng ating busina. Yan, no, nakalagay siya sa may coil. Negative yan, Kaboss Amo. Yan. Body ground dyan tawag dyan. Pwedeng body ground, pwedeng rekta mo sa negative ng battery. Tapos, yung isa naman, dito nyo ikakabit, yung isang black. Yan, siya rin yung magsisilbing negative supply ng isang busina natin. At organize nyo ng maayos katulad ng ginawa ko. Ayan mga Kaboss Amo, naka-organize na siya. Pwede na natin i-testing. Pero ibalik muna natin yung mga kaha. Let's go! So yan, alright mga Kaboss Amo. Tapos na po natin ikabit lahat ng mga pairings ng motor natin. Tapos sa tray na po natin siya. So ito po yung ating GSE mga Kaboss Amo. Yan. Tapos yung isa, ayun, nasa loob. Ganda ng pagkakapwesto natin dyan. Ayan. Try na natin yung ating GSE. Be careful when you drive. Please check your alarm system. So, yun Kaboss Amo. Solid yung tunog ng GSE natin. So, ganun lang Kaboss Amo yung pag-install ng busina GSE sa EXU 110 microbike. Isa pa. Alright Kaboss Amo, so yun lang. Ubus na yung GSE ko eh. Ilang piraso na lang to, dalawa na lang. Pero kung gusto nyo mga Kaboss Amo, meron pa. Pwede tayo mag-stock nyan. Sa mga gusto magpakabit, bisita lang kayo dito sa lugar ko sa San Jose del Monte, Bulacan. So yun lang Kaboss Amo, yung ating vlog para sa ngayong araw. Kung nagustuhan nyo yun, please like, share, and subscribe. Thank you so much. Peace out.